Ako si Maria at ito ang aking kwento. Balak ni Belle na magtagal sa banyo upang kahit sana paano'y mapalayo sa presensya ni Sebastian. Subalit wala pang halos 3 minuto siyang naroon. Pinagbabayo na ng asawa ang pinto. "Open the door, Mirabella. Now!" Gigil na sabi ni Sebastian. Napaatras si Belle, muling napaluha. Why can't he just leave her alone? She doesn't want to see him, nor talk to him. "Umalis ka na lang, Sebastian. Tantanan mo ko," ani Belle. Marahas na nagpunas ng luha. Magulo ang isip ng dalaga, mabigat din ang kanyang dibdib. Mula nang magpakasal sila ni Sebastian, halos 1 linggo na ang nakakaraan. Pakaramdam niya ay para siyang ibong nasa hawla. Kontrolado ang bawat galaw. Sunod-sunuran sa lahat ng gusto ni Sebastian. At ngayon ay tila yata pati damdamin niya ay balak na nitong diktahan. Muling niyakap ni Belle ang sarili, impit na humagulhol. Kaya ba niya talagang pakisamahan si Sebastian sa loob ng 6 na buwan? "No, hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap. Pinaratangan mo ko ng kung ano-ano tapos bigla ka na lang aalis? That's bullshit. Now open this door and let us talk." Singhal ni Sebastian sa labas ng pinto. He was an inch away of busting the door open. Marami siyang tanong sa asawa na gusto niyang masagot agad-agad. And his patience is running thin. Wala na siyang pakialam kung nakakabulabog siya. Kailangan siyang kausapin ni Belle ngayon na. Nang hindi umimik si Belle pagkatapos ng ilang sandali, sinimulan na si Sebastian na balyahin ang pinto. Sumasabay ang ingay nun sa nangangalit na panahon sa labas. Lalong naguguluhan ang dalaga, natatakot. Napasabunot na sa kanyang buhok si Belle. Hindi na alam ang gagawin. At dahil hindi na niya alam dapat pang gawin o isipin, humakbang ang dalaga patungo sa pinto at marahas yung binuksan. Agad na natigilan si Sebastian sa balak na sanang muling pagbalya sa pinto. Parang may sumuntok sa kanyang tiyan nang makitang itsura ni Belle. Mugto na ang mga mata nito, subalit patuloy pa rin ang pagluha. Siya ay mukhang sira at mahina, ngunit naroon ang kanyang galit na handang parusahan muli para sa kanyang pagsuway. Agad na pumasok sa loob ng banyo si Sebastian at sinandig sa dingding ang asawa. "Please, Sebastian, please," ani Belle sa garalgal na tinig. Kung anong pinapakiusap ng dalaga sa asawa, hindi na rin niya alam. May bagyo sa labas, subalit isang unos rin ng emosyon ng pilit niyang sinusupil sa kanyang dibdib. Gusto niyang kamuhian at mahalin si Sebastian. Gusto niya itong mapalapit. Maramdaman ng init nito para mag-comfort sa kanya. Pero at the same time, gusto niya itong itulak palayo dahil ito ang dahilan ng sakit niya. Siya ang nagdala sa kanya ng labis na paghihirap. O paano siya napahamak sa ganoong paraan? Si Sebastian ang kanyang langit at impyerno. And there was no escape. Hindi inalis ni Sebastian ang tingin sa asawa. Umiiyak ito sa kanyang harapan. Napakarupok at mahina, ngunit napakalambot at nagaanyaya sa ilalim ng kanyang paghipo na nagpapakilos ng kalituhan sa kanyang lohika. Damdaming kay Belle lang niya naramdaman. Kahit si Gretchen hindi makapagbigay ng ganong matinding damdamin mula sa kanya. Tanging si Belle lang ang nagnanakaw sa kanyang katinuan, gaya ng ginagawa niya sa mismong sandaling iyon. Hindi naglipat sandali, tuluyan na napatangay si Bugso nang damdamin si Sebastian. Mabilis na tinawid ng binata ang pagitan ng kanilang mga labi at hinilikan ng asawa. The kiss was urgent and intoxicating. Bagay na agad nagpatangay kay Belle. Ilang sandali pa, hindi na alam ng dalaga kung ano ang iniiyakan niya, kung anong kinagagalit niya, o saan nanggaling ang kanyang kalituhan. Suddenly, all that matters was Sebastian and his kisses. The way he scorched her with his familiar hit, inch by inch of her skin. "It's Monday, wife. Let's play." Ani si Base sa pagitan ng paghalik bago pinihit patalikod ng asawa at mabilis ay binaba ang zipper ng damit nito. Sunod niyang inalis ang pagkakahook ng bra nito bago hinalikan ng leg at balikat nito. "Sebastian," ani Belle. Hindi malaman kung para saan ang kanyang pagtawag sa asawa. Nagdideliryo siya. Ang tanging naisip niya ay ang sakit sa kanyang kaibuturan na tanging ang kanyang asawa lamang ang makakapagpagaling. Ang kanyang malupit na asawa na dapat niyang matutunang hindi mahalin sa mga darating na araw. Mabilis na tinapon ni Sebastian iba pa nilang damit at sa isang mabilis na galaw, pinasok siya nito mula sa likuran. Ilang minuto pa at ang banyo ay napuno ng kanilang mga iyak ng kasiyahan.
At nung naisip ni Belle na tapos ng lahat, binuhat siya ni Sebastian patungo sa ilalim ng dutya at sabay silang nag-shower. Walang nagsalita sa kanilang dalawa hanggang sa muling hagka ni Sebastian ng asawa na siyang muling nagpasimula ng apoy ng pagnanasa sa pagitan nilang dalawa ni Belle. Belle gave in to what her body yearned. Sinuko niya kay Sebastian ang sarili ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan silang mapagod na dalawa. At ngayong magkatabi silang dalawa sa kanyang kama, hindi ulit lubos maisip ng dalaga kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. She's supposed to hate Sebastian dahil sa lalo nitong pinagulong magulo na niyang buhay. Subalit wala siyang magawa. Kalaban niya ang kanyang sariling katawan pagdating kay Sebastian, which was so unfair. And yet maybe, that's the common ground she needs to endure the next 6 months with him. Tama, marahil hanggang doon na lang talaga sila nito. Hanggang kama lang, just two consenting adults na nag-decide magpakasal para lang sa pakipagtalik. Hindi na niya alam kung anong kahihinatnan ng pagsasama nilang iyon. They were not even good at talking. Pwede na ba tayong mag-usap, Belle? Pukaw ni Sebastian sa asawa na noon ay nakatulala sa kisame, tila malalim ang iniisip. Bumaling si Belle kay Sebastian. Marahang umiling. I am tired. Alang dalaga bago umiwas ng tingin. Sleep then. May thunderstorm advisory for the next 3 hours. Hindi pa tayo makakabalik sa ospital. Gigisingin kita kapag okay na. I'll call Javier. Ani Sebastian bago tumayo sa kama. Nagbihis bago muling lumabas ng silid. Why are you drinking? It's bad for you, Iha. Ani Don Luther sa anak na si Lavender. Mabilis na inagaw ang baso ng alak sa anak. I still want Sebastian, Papa. Why can't I have him? Mangyak-ngyak na sabi ng dalaga. Sandaling natigilan ng Don. Nag-iisip kung sasabihin sa anak ang tunay na dahilan kung bakit biglang umatras si Sebastian sa kasal. Hindi pa nito alam na ni Sebastian ang pagtataksil nito at wala siyang balak sabihin dito. His daughter is precious like an angel. Hindi dapat sumasama ang loob nito. Instead, he will crush Alejandro Carpio and Orlando Arcari. Sila ang dahilan kaya nagulo lahat ang kanyang mga plano. Only with their deaths will he be at peace. Don't be too sad, Iha. The girl he married won't last long. I have already started ruining her life. Anang Don, inaplos ang mukha ng anak. Sebastian will soon be yours. Tumangot-tangon dalaga, pilit nang ngumiti. Also help me in welcoming the new mates tomorrow, will you? Si Papa, see I don't know, bastang sabi lang niya. Wala na raw siyang trabaho at kasalanan ko raw. Ani Sebastian habang kausap si Javier sa cellphone. Nasa sala ng apartment si Belle. Ang binata tinawagan ng kanyang assistant. Would you like me to call her superior now? At the art center, sir? Si Javier. Sa nagmamadaling tinig. Pwede kong kausapin ngayon si Senyora Patotina at no, that would be too direct. Baka lalo lang kami magkagulo ni Belle, Javier. She's too. Just ask Daniel to do his thing. Also, kailan ko makukuha ang result ng full background investigation na pinapagawa ko, Daniel? It's been days. Nainip na ako. Reklamo ng binata. Sinuklay ang kamay sa buhok. Sir, hindi ko makagalaw masyado si Daniel dahil nandito po siya sa ospital. Pero inutusan na siya ng mga tauhan niya ng Pilipinas at dito sa Barcelona ang gawin ang inuutos niyo. We are expecting results in a day or 2, sir. Very well. Tell him to work faster. Anang binata, nagbuga ng hininga. May pakiramdam ang binata na masyadong maraming bumabaghabag sa asawa at hindi sila nito magkakaintindihan hanggat hindi niya nalalaman ang mga iyon. Yes, sir. I will tell Daniel. How about Sheena? Tulog na po siya, sir. Mukhang natakot sa mga kulog at kidlat. Umigting ang panga ng binata. He wanted to rush to the hospital and hug his child to comfort her. But there he was, stuck in his wife's apartment. Okay, just keep a close eye on her. Kapag nagising siya ulit, tell her we are on our way. Ani Sebastian bago tuluyang pinutol ang tawag. Hindi naglipat sandali, nakarinig ng katok sa pinto ng apartment ang binata. Malakas pa rin ang pagkulog at pagkidlat sa labas at inisip niya kung sinong gustong pumunta sa apartment ni Belle sa ganong klase ng panahon. Nag-alangan man, naglakad patungo sa pinto si Sebastian at binuksan iyon. Agad na umigting ang panga ng binata nang makitang bulto ni Rodolfo sa labas ng pinto. Sa kamay nito ay isang paper bag na may tatak na bread shop nito. Nakangiti ito noong una, subalit unti-unti ding nawala na mapagsino siya. Mr. Carpio, alanganing bati nito, pasimpleng sumilip sa loob ng apartment. Rodolfo, malamig na tawag ni Sebastian sa bisita. Naalala pagyakap at pag-alot nito kay Belle nung huli silang magkita. What do you need? Si Belle?
Nakita ko kasing bukas ang ilaw sa labas kaya akala ko nandito. Nasa kwarto niya, natutulog. She's exhausted from our activities. Mabilis na putol ni Sebastian sa kausap. Tipid ng umiti. He shouldn't have said that. It's not in his fucking character to say such things. But he cannot help himself. He's pieces off with the guy. Dahil alam niya kahit na hindi sabihin ni Rodolfo, gusto nito si Belle. He just knew that. He's a guy too. Tumangot-tango si Rodolfo, pilit ng umiti. Nagdala pala ako ng paborito ni Sheena, strawberry shortcake. Pakibigay na lang, anang binata, inabot kay Sebastian ng paper bag. How much? Ani Sebastian. Mabilis na naglabas ng paper bills sa wallet nito. Natawa si Rodolfo. Sarkastiko. Are you this rude or just to specific people? Business is business. I don't want you to miss any of your sales. Ani Sebastian, pigil ang emosyon. Mr. Carpio, ilang taon ko nang ginagawang bagay na ito at ni minsan hindi ako nanghingi ng bayad. May I ask why? I'm sure you have a reason. Natigilan si Rodolfo, sandaling namutla bago sa susunod ko nalang ibibigay to kay Sheena. Aalis na ako, anang binata. Akmang tatalikod na subalit muling nagsalita si Sebastian. Do you have any romantic feelings for my wife, Rodolfo? Because if you do, I'm warning you. Hindi ako madaling kalaban, banta ng binata. Kuyong mga kamay, sandaling naghamon na ng tingin ng dalawang lalaki. Bago, kung anong nararamdaman ko kay Belle, akin na lang yun Mr. Carpio. 3 taon kong iningatan at inilagaan ang mag-ina mo. Sana ganun din ang gawin mo. Puno ng paratang nasabi ni Rodolfo bago tuluyang umalis. Gigil naman na isinara na si Basa ng pinto bago muling binalikan si Belle sa silid nito. She was already sleeping with only the thin white blanket was covering her perfect body at mabilis nang naging reaksyon ng kanyang katawan. Shit, he cannot get enough of his wife. Bagay na hindi niya maintindihan dahil may kasalanan to sa kanya. He's supposed to hate her, punish her with every opportunity he gets. But, umupo siya sa tabi nito at marahang tinakpan ng parte ng hita nito na may pasa. Agad siyang sinalakay ng kanyang konsensya dahil alam niyang siya ang may gawa noon nung isang araw nang parusahan niya ito. Muling umigting ang panga ng binata nang maalalang sinabi ni Rodolfo sa kanya. 3 taon nitong inalagaan ng kanyang mag-ina. Mas marami pang mga oras ang ginugol ni Rodolfo sa piling ni Belle at Sheena kaysa sa kanya. Muling bumangon ang galit sa kanyang dibdib kung saan naging matapat lang si Belle sa kanya, kung saan hindi ito naglihim. Wala kaya silang dalawa sa sitwasyon na yon? Kasal subalit may galit sa isa't isa? Nagbunga ng malalim na hininga ang binata. Nagpakalma ng emosyon. Maya-maya pa tumunog ang phone niya. Ito was a text message from Javier. Tumawag pong tauhan ni Daniel, sir. Belle got fired today at the art center. Utos daw ni Don Luther. Marahang nagmura ang binata bago muli nagdial ng number. Tulala si Belle habang hinihintay ang oras ng kanyang painting class kinabukasan. It would be the last time she'd meet her students. The last time she'll ever step on the art center. And probably, the very last time she'll ever touch a paintbrush. Nangilid ang kanyang luha sa naisip. Akala niya nang makapasok siya sa art center, maaari niya nanto pa rin ang kanyang naudlot na pangarap na maging painter. Subalit, marahang umiling ang dalaga. Siguro hindi para sa kanyang pangarap na yon. Isang pangarap na hindi kailanman matutupad pa at dapat nang ibaon sa limot. Belle, do you have a moment? Ani Senyora Patutina sa may pinto ng kanyang classroom. Napatayo kaagad ang dalaga. Si, Senyora, I see you box up all your things. Umpisan ng supervisor. Ang mga mati nasa box na naglalaman ng personal belongings ni Belle doon sa art center. I'm afraid you have to put your things back, Belle. Agad na nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Naguluhan. Senyora, someone made the pledge for the art center, tripling the pledge of Don Luther. Should you want to stop his pledge for the center if you stay, you still have more than enough to get by. So stay, Belle. This is where you belong, iha. Nakangiting balita ng matandang babae. Really? Ani Belle. Pumiyok ng tinig. Mabilis na tumango si Senyora Patutina. Niyakap na si Belle na tinuring na niyang anak sa nakalipas na mga taon. So, who is our new sponsor, Senyora? Alanganing tanong ni Belle nang bitawan siya ng mata. It's the DFC Investment Group. Kanina pa hinintay ni Belle si Sebastian sa hospital suite ng anak. Subalit halos alas 10 na ng gabi ay wala pa ito. Kung saan nagpunta hindi niya alam. Ang sabi ni Daniel sa kanya kanina ay lumipad ito pabalik sa Italia at may inasikasong importante. Subalit pabalik din daw agad. But she's getting impatient. Gusto na niyang tanungin kaagad si Sebastian kung bakit ito nag-pledge sa art center. Nalaman ba nito ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa trabaho?
Was it guilt that prompted him to give or something else? May isa pang importanteng bagay na kailangan silang pag-usapan ni Sebastian. Nagbuga ng hininga ang dalaga. Muli pinagmasdan ng anak na noon ay mahimbing nang natutulog. Bukas, maaari na umuwi si Sheena at alam niyang malaking diskusyon na naman kung silang uuwing mag-ina. Ilang sandali pa, marahang umingit pa bukas ang pinto ng hospital suite. Nang lingunin niya ay si Sebastian. Marahang naglalakad patungo sa pwesto nilang mag-ina. How is she? Tanong kaagad ng binata. Pinagmasdan ng anak bago marahang hinaplos ang buhok nito. Maayos si Sheena. Hinahanap ka na lang niya maghapon. Ani Belle, alanganin. Parang may humaplos sa kanyang dibdib sa nakitang ginawi ng asawa. Well, she cannot take that from him. Sebastian is really a dating father. Maliit na ngumiti si Sebastian, nag-angat ng tingin sa kanya. What about you, wife? How are you? Tanong nito. Kumurap si Belle. Hindi maintindihan kung bakit tila nakikita niyang dating Sebastian na kanyang nakilala noon. Maayos ako, Sebastian. Bakit ka nga pala nag-pledge sa art center? Nagkibit balikat ito. I have spare millions. Why not put it to a good cause? Bakit ayaw mo? Hindi sa ganon. Well, thank you, Sebastian. You helped me get my job back. Seryosong sabi ni Belle. Sandali natigilan si Sebastian. Tumango-tango. Do you feel better now? Tumango siya. Yes, good to know. Sa susunod magsabi ka na kailangan mo. I may be larger than life to you pero hindi ako manghuhula, Belle. Besides, we may not like each other that much but at least, let's be civil for as long as this marriage stands. Muling bumaba ang tingin ni Sebastian sa natutulog na anak. Let's try, Belle, for Sheena. Kumurap ang dalaga. Marami siyang gustong sabihin. Isumbat na itong palaging malupit sa kanya na ito ang may kasalanan sa lahat ng hindi nila pagkakaunawaan. Subalit naisip niya si Sheena, ang kanyang walang kamuwang-muwang na anak na sa unang pagkakataon ay maaring maranasan ng buhay na kasama ang ama nito. Hindi ba kaya siya nagsakripisyo para dito? Ito ang rason kung bakit siya nagpapakababa ng husto, kung bakit siya nagdesisyong itali ang sarili kay Sebastian. Then if only for her child, she's willing to look past at Sebastian's sins and try to be civil with him. Right? Let's try for Sheena, Ani Belle. Inabot kamay kay Sebastian, nangunot-noo si Sebastian. What's that for? Let's shake on it to make the deal official. Sebastian gave her a heart-stopping smile before he took her hand for a shake. Deal. Ani to pinisil pang kamay ni Belle bago yun binitawan. May pag-uusapan pa tayo. Kung tungkol ito sa kung saan kayo titira, pagkatapos ma-discharge ni Sheena dito bukas, I have made up my mind, Belle. Doon tayo tutuloy sa apartment complex mo. I rented the top floor at pinaayos ko na rin. That should be ready for tomorrow. Ayoko mahirapang mag-adjust si Sheena. Our little girl has been through so much. Besides, it's more convenient for us three. Kumurap si Belle. Tama bang kanyang dinig? Tayo? Agad nagsalubong ang mga kilay ni Sebastian. Yes, you're not expecting me to be live away from the two of you, don't you? Bakit ayaw mo kong kasama sa isang bahay? I don't bite, he teased. Hindi naman sa ganon, kaya lang. Nabitin sa ere ang sani sasabihin ng dalaga nang tumunog ang kanyang phone. Chat message lang iyon subalit sunod-sunod. Agad na tinakasan ng kulay sa mukha si Belle nang makitang mensahe ng kanyang mga magulang. Humihingi ulit ang mga ito ng pera kasi nakompromiso na naman ang mga ito. Isa lang ang ibig sabihin ng mga yon. May nautang na naman ang mga ito sa ibang tao at kailangan niyang bayaran. Agad na nanlumo ang dalaga, hindi na niya alam kung hanggang saan matatapos yon. Ubos na siya, subalit, who's that? Bad news from home? Pukaw ni Sebastian sa asawa, bumakas kasi sa mukha nitong takot at pag-aalala. Iniisip niya kung may panibago na naman itong problema at kailangan ito ng tulong. Subalit, mabilis na umiling si Belle, pinatay ang phone at isinuksok yun sa kanyang bulsa. Wala yon, may binalita lang sila sa akin sa bahay. Nagulat lang ako pero masaya yung balita. Pagsisinungaling ng dalaga, pilit na ngumiti. Anyway, let's do that for Sheena. Let's live under one house. Tahimik si Belle at Sebastian habang magkatabi ang mag-asawa sa loob ng lift ng apartment complex. Karga ni Belle ang anak habang si Sebastian naman ay may bitbit ng kanilang mga bag. Nauna na silang mag-anak. Susunod si Javier at ang kanilang security team. Mama, where are we going? Inosenteng tanong ni Sheena. Nasa third floor lang ang apartment ni Belle at madalas ay mabilis lang ang kanilang biyahe sa lift. Subalit nasa 15th floor kasi ang kinuha ni Sebastian na bago nilang tutuluyang tatlo. Kaya mas matagal nila yung mararating.
We are going to our new house, Princessa. Nakangiting balita ni Sebastian sa anak. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Sheena. Yay! You going with us, Papa? Of course, Prinsipesa. From today on, I'm not going anywhere. Ani Sebastian na lalo nagpasaya kay Sheena. Humalik pa sa ama. Pilit na mangungiti si Belle. Hindi niya alam kung anong mararamdaman gayong alam niya na pagkatapos ng 6 na buwan, maghihiwalay din sila ni Sebastian. At sa mga oras na yun pa lang, nasasaktan na siya para sa anak. Hinalikan ni Sheena sa pisngi ang ina na nagpangyari upang bumalik ang wisyo ni Belle sa kasalukuyan. Ti amo mama, sabi ni Sheena. Ngumiti na si Belle, panandali ang nalimutan ang mga agam-agam. Magaang humalik sa pisngi ng anak. Te amo Chiquita, te amo papa, te amo Prinsipesa, sagot ni Sebastian bago bumaling kay Belle. Sandaling naghinang ang kanilang mga mata, unang umiwas ang tingin ng dalaga. Hindi naglipat sandali, bumakas ulit ang lift at magkapanabay na naglakad palabas noon ang mag-anak. Pagbukas ng pinto ng bago nilang unit, isa lang ang naisip ni Belle. May panibago siyang hawla. Any updates? Tanong ni Alejandro kay Orlando na kausap nito sa phone. Sebastian and Belle just move in together with their kid. Ani Orlando, ang mga matang nasa high-powered binoculars na nakaturo sa direksyon ni Belle na ilang araw na rin niyang sinusundan. Kaso, stupido, ani Alejandro. Keep following the girl. Soon, I will think of the best way to discard her. Sabi pa nito sa matigas na tinig. As you wish, Papa, ani Orlando. Makahulog ang ngumiti bago tinapos ang tawag. He has a better plan for Belle. Much better plan.